Guys, welcome to my channel, the I Am a Super User. My name is Noriel, and today we're going to install Windows 7 in our test computer. This video is part of the video series that we're making about the CSS NC2 exam or assessment of TESDA. So we already done creating our bootable USB installer using this part. If you watch the previous videos that we have on this video series. So right now it's time for us to install Windows 7 in our test computer. So during the CSS assessment, you're going to install Windows 7 and Windows 2008 R2. So the first thing is you're going to create the bootable USB installer using this part. I already have a video on how to do that. And after you do that, you create a Windows 7 and Windows 2008 R2 installer. So this is the next step, installing the operating system. Okay, so since my target audience for this video series about the TESDA CSS NC2 are Filipinos, so I think I better speak Filipino for this video. So, yun, so start na tayo. So, before we start, gusto ko lang ipakita yung setup ko. Actually, hindi ako gumamit ng any virtualization. This is an actual demonstration. So I'm recording myself through this camera, and then re-record ko rin yung screen ng test computer ko kung saan natin i-install yung Windows 7. Ito yung monitor niya, and then ito yung magre-record sa kanya. Okay, so kung ano yung makikita nyo dun sa screen, so yun yung actual na nangyayari dun sa computer, sa actual computer. So, hindi siya virtualized, hindi siya gamit ng VMware or VirtualBox. So, yun. Ayusin ko lang konti yung camera. Ayun, so, let's start. So, record ko lang yung video. Okay, so, once meron ka ng bootable USB na ginawa natin sa previous videos natin about creating bootable USB installer using disk part. So, ito yung USB ko. So, insert ko siya dito sa test computer ko. Okay. Okay, so before ko i-start yung test computer ko, so gusto ko lang i-discuss about the BIOS or the basic input-output system. Kasi based on experience, marami dito yung nagkakamali or hindi alam yung gagawin. Or hindi nila na-install yung Windows 7 and Windows 2008 R2 kahit may installer na sila kasi hindi nila alam kung paano i-configure yung BIOS para mag-boot yung computer doon sa installer. Kasi by default, yung first boot ng computer natin is sa hard disk. Mapa-laptop man yan or mapa-desktop, yung hard disk ang magbo-boot nun. So, kapag mag-install ka ng OS like Windows 7, so dapat i-configure mo yung BIOS mo na mag-boot yung system dun sa installer mo, not hindi dun sa hard disk. So dito nagkakaproblema yung karamihan kasi hindi nila alam kung paano i-configure yung BIOS para mag first boot yung system dun sa installer mo. Depende sa motherboard mo, may mga keys tayo para i-open yung BIOS. So madalas delete, F2 and F12. So, yung mga yon. So, ang gagawin mo niyan, pag start ng computer mo, dapat pindutin mo na agad yung key na yon. So, for example, F2 or delete. So, dapat pag start ng computer, pindutin mo na yung key dun sa computer, sa keyboard mo para hindi siya didiretso dun sa pag-boot niya sa hard disk at saka papasok siya dun sa BIOS configuration. So, papakita ko sa inyo mamaya kung paano yon. So, tara. So, start ko na yung computer ko. Okay, so i-start ko na yung computer ko and then I think F12 or F2 yata dito sa akin ang key para makapasok ako sa BIOS setup. Okay, it started. Okay, delete yung sa akin. Restart ko lang ulit yung computer ha para ipakita ko sa inyo. Ipo-pause ko.
So kung nakikita nyo sa screen nyo right now, it says press delete to run setup. So yun yung gusto natin para makapasok tayo dun sa BIOS setup. Yun yung tinutukoy niya dyan. Then press F8 for BBS pop-up. So yung BBS is a BIOS boot sequence. So parang shortcut yan. So first, tingnan muna natin yung setup. So press natin yung delete. So again, depende to sa board mo. So yung delete key na yan through run the setup ay pwede siyang maging F2, pwede maging F12, maging F10 or anong F man o anong key man. So depende sa board mo. So I think if bago pa yung system, basahin mo yung manual. Pero dun kasi sa assessment, syempre wala kang manual dun. So I think yung the best na gagawin mo pag di ba pag start mo, lalabas tong black screen. Yung lalabas tong screen na to. So, tingnan mo doon kung anong keys. So, kung hindi mo nahabol yung keys. So, restart mo lang at alam mo na yung keys. So, pag restart mo, bago lalabas yung screen na yan, pindutin mo na yung keys na yan. Okay, so press natin yung delete. Okay, so ito na yung BIOS setup natin. So I press the delete key. So kaya nakapasok tayo dito sa BIOS setup. So yung pupuntahan mo lang dito actually. So again, hindi siya yung menu na to or yung dashboard na to or itong nakikita mo ngayon na blue screen with the yellow fonts and text. Depende again sa board, sa manufacturer. So iba-iba. So, ang gagawin nyo, hanapin nyo na lang dito. Careful na lang kayo sa pag-make ng changes. But, I think, dito tayo sa advanced setup. And, kung makikita nyo, we have here the first boot device, second boot device, and the third boot device. So, select natin yung first boot. So, dito tayo magkakatalo ngayon. So, dapat ang first boot mo dito, as by default again, ang first boot is yung hard drive ng computer. So, ito yung hard drive ng computer ko, then CD and DVD. So, meron tayong, hindi ko nakikita ngayon dito yung USB flash drive ko. Pero, hanapin muna natin ha. Okay. So, meron din tayo hard drive. So, binasa niya yung USB ko as a hard drive. Yeah. So, SanDisk yung USB ko. So, first boot. Wala dito. Okay, so punta tayo dito sa hard disk drives. And then, kung makikita nyo dito sa screen, this one, yung value plus minus, bawa plus. So ayan, so yung plus minus na to na sinasabi niya dito, so yun yung magbabago ng value or ng sequence. So either if first boot or first drive ko yung USB ko, or i-disable ko yung first drive. So, ang gusto natin mangyari ngayon is first drive is this SanDisk. So, yan. And then, press ko lang yung escape para balik ako doon. At makikita nyo ngayon, pansin nyo, nandito na tayo. First boot device, SanDisk. So, we're good to go. So, pag isa-save ko to, pag boot ng computer, sa USB installer na natin siya magbo-boot. Okay? So, again, maaring sa system na magagamit nyo, hindi ito yung exactly yung nangyayari or nakikita nyo. So, pero ganun lang yung logic doon. So, dapat makonfigure mo yung BIOS na mag-boot first dun sa USB installer natin. Tsaka may mga instruction naman dito mababasa mo kung paano i-change, paano i-change, tsaka paano i-save.
So, to save our changes, sabi dito F10 to save. So, press ko yung F10. Save and exit. Yes. Press enter. And then, magbuboot na yung computer natin. So, dapat expect natin ngayon magbuboot siya dun sa installer na natin. Medyo matagal lang. Okay, so as you can see, nag-boot siya dun sa installer natin. Naglo-load na yung Windows 7 installer natin. So now, i-restart ko siya. Papakita naman sa inyo yung BBS, yung BIOS boot sequence. So sabi dun kanina is F8 yung key para dun sa BBS. So pinutin yung F8. Ayan. So kung nakikita nyo, hindi siya pumasok doon sa mismong BIOS setup for configuration. So yung lumabas ngayon nung pinindot ko yung F8 key for a BBS is yung ito yung BBS. Isa-select ko na lang dito kung anong drive yung gusto kong mag-boot first. So wala na yung kanina, nung gaya ng ginawa ko kanina na kino-configure ko pa. So dito isa-select mo na lang kung anong disk yung i-boot mo o gusto mong i-boot. So, syempre, SanDisk kasi ito yung installer natin. So, select ko lang yan, then press enter. And again, the same result, dapat magbuboot siya dapat dun sa USB installer natin. Kape muna habang naghihintay. So, pagdating dun sa assessment na day na mismo, so, kung nakikita nyo, di ba, ang tagal. So, habang hinihintay nyo naglo-load yung installer, ang gawin nyo, mag-crimp na kayo nung UTP cable. Pwede yun. So, pero siyempre, magpaalam ka muna sa assessor. Sabihin mo, sir, pwede akong mag-crimp na nung mag-start na ako ng crimp nung UTP cable habang naghihintay o habang nag-i-install. Kasi kung hintayin mo to, gaya niya, wala kang ginagawa. Naglo-load lang siya. Sayang yung oras mo. Kasi 'di ba may time limit yung per task na binibigay sa inyo. So, yun yung exactly yung ginawa ko. So, habang naglo-load, habang nag-i-install, gumawa na ako ng UTP cable ko. Alright, so right now naglo-load na or nag-start na yung Windows 7 installer. Facebook muna ako habang naghihintay. Okay, so nag-load na yung installer natin, ready na tayo to install. So meron din tayong problema dito actually. So papakita ko muna. So syempre, click mo lang yung next. Install. Okay, so next i-accept mo yung license terms, agreement. Click next. Then click mo yung custom or advanced. So, dito sa ating test computer, mayroon tayong 150 gig. So, sabi ni assessor, i-partition mo sa dalawang partition. So, ang gagawin mo, click mo yung disk partition 1. Tapos, click mo yung drive options, advanced. Delete ko muna to. And then, so pag okay na, click mo yung new. Tapos, 152 or 150 gig yan. So, let's say 100 or actually, maliban na lang kung magbibigay talaga ng specific size si assessor sa'yo. So, dun ka medyo mahihirapan sa pag-calculate dito. So, let's say 75. 75. Then, click mo lang yung apply. Okay. So, yan. Meron ka ng dalawang partition. 73 gig tsaka 75 gig. So, ang nangyayari, kasi pag dun sa computer sa ginagamit sa assessment, pag dating mo dito sa part na to, meron ng ganito nakikita ka. Kasi ginamit na yun ng previous user na nagpa-assess din.
So yung makikita mo ganito na. So ang una mong gagawin muna, wag mo siyang wag ganito tapos diretso install ka na. So wag ganun. I suggest ay delete mo muna lahat para mag-clear. So delete mo muna lahat yan. Hanggang sa maging ganito na yung lalabas dun sa screen mo. Tapos yun, gagawa ka na ng partition na gusto mo. So let's say 76. So yan, so meron kang 74 gig na partition. So partition 1 tsaka partition 2. So makikita mo yung isa, sabi dyan unallocated space. So dapat click mo yung new and then hayaan mo na lang tong value na to, then apply. At kung gusto mo, format mo pa. Saglit lang naman yun. Yan, para sigurado na walang laman. And then itong mga to, huwag mo nang pansinin yan. So, dito ka lang, partition 2 tsaka 3. Kung yung may 74 gig. So, dito ka sa partition 2 mag-i-install. So, we expect na ito yung magiging drive C mo kung saan naka-install yung Windows system. Then, ito yung magiging drive D mo. So, dapat empty yan pagkatapos dito. So, click mo yung partition, then click next. So yun, so after nun mag-start ng installation. So mag-restart siya ng I think isang beses. And then mag-resume siya sa screen na to. And then after nun tapos na. So mag-i-enter ka na ng username mo at password. So hindi ko na yun papakita sa video na to. Ang pinakita ko lang naman actual dito, ang importante talaga na malaman nyo is paano yung mag-configure at saka pumasok doon sa BIOS. So again, depende sa manufacturer ng motherboard mo para makapasok ka doon sa BIOS setup, either delete or F2 or escape or F12. So depende. So gaya na pinakita ko kanina, pag nagpakita dun sa screen, basahin mo na lang. Makikita mo naman yun dun in details. At saka yung sa BBS, kung ayaw mo na pumasok dun sa setup, dun ka na lang sa BIOS boot sequence. And then another thing na importante dito is yung sa partition. Kasi yung iba nalilito doon sa partitioning, lalo na kapag may existing partition na. So again, delete mo lang yung lahat ng partition tsaka gumawa ka ng sarili mo. So kasi kadalasan required dalawang partition. So yun, so after nito we're good. And then the same process lang din sa Windows Server 2008 R2. So yun, so I hope na katulong tong video na to. And if may questions kayo, question nyo lang, post nyo lang doon sa comment section sa baba. And try nating pag-usapan kung may part dito sa video na medyo nalito kayo or hindi nyo nasundan. So thank you for watching guys. And pahit na lang din ng like kung nakatulong. Tsaka pa-subscribe na rin para dun sa next videos natin para maging updated kayo. Thank you guys. Thank you for watching.